Programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Magandang hapon mga kapatid. Sa bagong SWS survey, bumaba ang rating ng halos lahat ng mga opisyal ng pamahalaan maliban lang kay Vice President Jejomar Binay. Dito po sa T3, mataas o mababa ang rating. Tuloy-tuloy lang kami sa pagsawata sa mga kriminal at pasaway. Ako po ang inyong Tol Erwin. Paano mo naman nalaman na hindi bumaba yung rating ni Binay? O ay nakalagay doon sa SWS. Siya lang, lahat bumaba. Ganon? O, lahat may araw pababa. Hindi nga. Kay Binay, pataas. Okay, sige. Okay, sinabi nyo eh. Dahil ang kapakanan ng mamamayan ng number 1 sa amin, ibabagsak namin ang mga pusakal at dorobo. Hindi sa grado kundi sa kalaboso. Ako po si Tol Rafi Tulfo. At mga tol, kayong walang kalaban-laban, 100% na gradong ibibigay ng bukas naming pinto ng serbisyo publiko. Ako naman, si Ben Tulfo. Simulan na ang review ng mga balita at bakbakan. Narito po ang mga balitang dapat aksyonan ngayong Huwebes. Mga computer shop na naging pugad ng sugalan at paghitip-buga ng ilang mga estudyante sa lungsod ng Muntinlupa. Game over na sa aksyong ginawa ng T3. 2 taong gulang na batang nawalay sa kanyang ina dahil sa ibigay ng mga biyenang hilaw. Hoy! Inawi natin. Sa Videolante, exclusive sindikato ng Batingting. Nagpapabilis ng patak ng metro ng taxi caught in the act. Mga promotor ng Pandaraya, Calaboso. Tila po na pagkuha ng NBI clearance sa Taft Avenue na bulabog, inakalang bomba, natagpuan pero ang plastic, ang laman lang pala ay bote ng mantika, may bonus pang kape. Hoy! 14 anyos na dalagita na ginahasa umano ng kanyang tiyuhin, nag-face-to-face. Ina ng biktima, hindi napigilan ng galit. Kapitan ng barangay na nauna raw tumulong, makatakas ang sospek, balak na din kasuhan ng polisiya. Sa Attorney on Call, iba't ibang problemang legal dilog kay Attorney Mel Santa Maria. Aksyon natin live. Balitaan ng serbisyo publiko. Umpisa na! Dahil wala silang nagsasak mga oras kung may snow. Sa Muntinlupa City, isang eskwelahan ang pinamugaran ng hile-hilerang computer shops. Ang masaklap, hindi lang po sa laro nawiwili ang mga estudyante, kundi pati sa sugal at yosi. Ito ang naging aksyon po ng T3 sa aming natuklasan. Pagsusugal, adiksyon sa computer games at grabing paninigarilyo, mga bisyong mahirap na sabay-sabay gawin ng isang bata. Bago pa tuluyang mag-game over ang kinabukasan ng mga estudyanteng ito ng Muntinlupa High School, agad na naming inilapit sa Business and Licensing Office ng Muntinlupa City Hall ang problema. Ang aming pakay, mag-log out ang mga pasaway na computer shop na ugat-train ng problema. Agad namang nagkasa ng inspeksyon ang mga taga-City Hall. Una na naming pinasok ang computer shop na merong pustahang nagaganap. Sa full day ng mga estudyanteng naka-uniforme at patuloy sa paglalaro ng computer, agad namang hiningi ng inspection team ang permit ng computer shop at ang mga estudyanteng caught in the act, hininga ng ID at matinding sermon ang inabot. Ang isang paglabag na nakita ng inspection team sa computer shop ay hindi nila pagpapaskil ng kanilang kasunduan na bawal pumasok sa loob ng wala pang edad 18. Pero ang sumunod na computer shop na aming pinasok, iba ang nakapaskil. Ano ba naman ito? Legal na kasino at pag-akyat ng inspection team sa may taas ng computer shop, huli ang mga menor de edad na parang sardinas. Sinamantala na rin namin ang pag-usisa sa nagbabantay sa computer shop at ito lang ang say ng bantay. Ay sus naman, oo. Kaya ang naging hatol ng inspection team sa mga computer shop na lumabag sa batas
ay pasara ang mga ito. Uulitin po namin, hindi po kami tutol sa mga negosyo. Pero ang sa amin lang po, iayos natin ang pagpapatakbo at sana wala tayong masirang kinabukasan sa paghahangad nating kumita lamang. Tama yan, kasi nga, di ba mga tol, may kasabihan na yung kabataan ang pag-asa ng ating bayan, sabi ni Gat Jose Rizal. Dapat pinangalagaan ng mga kinaukulan yung kapakanan ng mga kabataan. Muntinlupa yan, di ba? Muntinlupa. Dapat diretso sila dun sa loob. Sa loob, sa kulungan. Yung mayor, o tsaka kung sino-sino dyan. Okay, di ba magaling yung mayor dyan? Balita ko. Magaling sana. Magaling. Sino magaling? Mayor? Maraming Sino mga ang mayor dito? bagay-bagay. Si Magaling San Pedro, di ba? San Pedro. Magaling si Mayor? Isang ina ang dumulog sa aming studio para humingi ng payo sa attorney on call para sa anak niyang inilayo ng asawa dahil karapatan ng isang ina na mapa sa kanya ang anak na minor de edad. Hindi lang payo ang aming binigay. Ito magaling na istorya. Masaya. Sabi po ng biyanang ko, anong sasama? Wala kang isasama, kapal ng mukha mo. Tapos nagkaroon na po ng komosyon. Yan ang pasakit kay Rowena Lopez ng Pasig City. Matapos hindi ibigay ang kanyang 2 taong gulang na anak na lalaki ng kanyang biyenang hilaw. Gusto ko po makuha siya sa biyanan ko para naman maalagaan ko po siya. Namimiss ko po yung anak ko. Gusto ko na po talaga makuha. Ang kanyang baon daw mula sa pagsundo sa bata, mula sa Pampanga, ay galos sa dibdib mula sa di umano'y pananakit nila sa kanya. Agad na umalala yung T3 para matulungan namin si Rowena. Pero sa aming pakikipag-ugnayan sa mga social workers sa Magalang, Pampanga, abay, tila iba ang pinapanigan. Nakausap ko na po yung lalaki, paalis na po siya na Manila, ibibigay na lang po yung bata. Wala nang, actually ayaw niya po may coverage. Mabilis mo namang mapuno, pero hindi mo na siya. Ngayon lang, pero pag naginawa. Sa paghihintay din namin sa pagdating ng live-in partner ni Rowena mula Maynila, agad nang pinalibutan ng barangay police ang kanilang bahay. Sa pagdating naman ng mister ni Rowena, nakiusap na ang social worker mula sa Pampanga. Tanging ang mga magulang ng bata ang mag-uusap at wala na munang kamera. Pinagbigyan naman namin sila at matapos ang ilang oras ng pag-uusap, ito ang naging eksena. Abot langit ang tuwa ni Rowena nang hagkan ang kanyang anak. Mula sa Pampanga, inihatid namin ang mag-ina sa kanilang tahanan. Nagpapasalamat po ako sa T3 sa lahat po ng tumulong sa akin. Kasama ko po dito ngayon. Sa kanila po. Dahil po kung hindi rin po dahil sa kanila, hindi ko po makukuha ulit yung anak ko. Dito na raw umpisahan ni Aling Rowena na makabawi sa kanyang nawalay na anak. Tol, ako dito, nakatulong ba yung mayor doon? Sa magkasama sila? Mainit ka talaga sa mayor. Hindi pa tayo tapos doon sa mayor eh. Si Mayor Sige, San di ba? Pedro. Sa ating vigilante, may isang nagmamalasakit sa mga pasahero ng taxi. Ang tinarbaho namin ang tip niya tungkol sa batingting. Kaya mabilis pa sa metro na mandarayang taxi ang kilos ng T3. Ngayon, pamamasara ng taxi ang kinabubuhay ng impormante na bumusina ng kanyang nalalaman sa T3. Talamak daw ang paglalagay ng batingting o pandaraya sa metro ng taxi sa Viluna, Quezon City. Sa halagang 400 pesos ang labor at 100 dun sa materialis. Kakabit nila dun sa makina at dun sa metro. Para makumpirma ang sumbong, humarurot kami patungo sa kabitan ng batingting. Pagdating sa target area, agad pinay-stop over ng lalaking ito ang aming undercover. Magkano binabayad mo dati? Hindi nga lang ako kakano eh. Kahit 450. Para raw hindi mabisto, sa tagong lugar kami pinapwesto. Kinutingting ni Kuyang makina at metro. Hindi nagtagal, ready to use na ang batingting. Ang galing! Ano, huwag mo tanggalin yung baka na yun. Oo. Okay na yan. Okay na yan. Tapos pag ano, tanggalin ko lang. Oo. Sa tanggapan ng CIDG sa Quezon City, ipinakita sa pulisya at T3 ang bilis ng patak ng metro na may batingting. Kaya't kumambyo na ang otoridad sa gagawing entrapment operation.
Ang mga kolokoy mukhang nakatunog kung saan-saan kami nag-round trip. Pero matalino man daw ang matsing, basta may pain na matingting, masasakote pa rin. Go na tayo, go na tayo. Huli ang dalawang matsing miyembro ng Batingting. Sa di kalayuan, nakipagtaguan pa sa amin ang isang to. Pero hindi umubra ang kanyang taktika. Napong siya ng T3 at mga operatiba. Tawa ka pa, kuya, ha? Taya ka na. Sa Campo Karingal, dinala ng mga naaresto na si Felix Marilao, Florante Roda at Richard Del Rosario. Nakuha mula sa kanilang marked money at mga props na ginagamit nila sa pagkakabit ng Batingting. Ayun nga wala na po kaming ibang magagawa talagang nabuhay namin Di, yung malinis na lang, 300. Naharap sila ngayon sa kasong estafa, through swindling o panloloko. Kapag napatunayan sa pagkakasala, maaari silang makulong ng hanggang 6 na taon. Kung meron kayong makitang katiwalian, maling sistema ang problema sa mga lansangan na hindi na-aksyonan, ipadala nyo lang sa aming email at nivigilante@gmail.com. Magmasid, makialam, maging Vigilante. Para sa inyong mga problema ang legal, isang dial na lang, Attorney on Call. Kasama natin dyan si Attorney Mel Santa Maria. Punta na po natin siya, Attorney. Maraming salamat sa iyo, Rapi. Si Sinaida namatayan ng live-in partner. May karapatan ba siya sa SSS pension nito? Yan ang tanong niya. Si Bert naman, mali ang gender na nakalista sa pangalan na sa birth certificate ng kanyang bayaw. Humingi rin siya ng payo. Isang teacher, ang sabi, umabuso daw ang eskwelahan sapagkat pagdadrop ng kanyang anak sa eskwela ng kara-karaka at wala man lamang notice. Mamaya papayunin natin sila. Rafi, balik muna tayo sa inyo. Okay, salamat, Attorney Mel. Babalikan ka namin mamaya-maya ng konti. Isa namang kasong wag po, Chong, wag po. Dalagita hinalay ng tiyuhin, kalaboso ang damuho. So what's wrong with this video? Ang mga nakatutuwa pero nakakainis na dahilan ng kaguluhan sa mga lansangan, napitikan po ng mga kamera ng T3.